Sa video natin ngayon ay kekwento ko sa inyo ang thriller movie noong 2014 na pinamagatang Nanny Cam. Nagsimula ang movie sa mag-asawang sina Linda at Mark. Papunta sila sa isang event kaya iniwan nila ang kanilang anak na si Chloe sa babysitter nitong si Barbara. Nag-request si Chloe kay Barbara na magluto sila ng midnight snack dahil nagugutom na siya. Habang nagpapainit ng tubig ay parang nakalimutan ni Barbara ang kasunod niyang gagawin kaya tinulungan siya ni Chloe na ilagay ang pasta sa kumukulong tubig. Pero nahulog ang box ng pasta kaya nitalsikan ng kumukulong tubig ang kamay ni Chloe. Nang malaman ito ng mag-asawa ay umuwi kaagad sila para tingnan kung okay lang ang kanilang anak. Nag-sorry sa kanila si Barbara pero ayon sa isang EMT personnel ay nakakaranas ng Alzheimer si Barbara kaya hindi na siya pwedeng mag-babysit. Nang gabi rin yun ay nag-usap ang mag-asawa kung sino ang kukunin nilang bagong yaya dahil pareho silang busy sa trabaho. Sa kasunod na umaga ay inaayos ni Mark ang bago nilang bahay habang si Chloe naman ay pinaglaruan ng nail gun nang hindi napapansin ni Mark. Muntik na nitong masaktan ang kanyang sarili pero buti na lang ay may dumaang babae para pigilan si Chloe na paglaruan ang nail gun. Siya ay si Heather at napansin kaagad ni Mark na magaan kaagad ang loob ng kanyang anak dito kaya tinanong nila si Heather kung papayag mag-babysit kay Chloe. Si Linda naman ay nagdadalawang isip dahil hindi nila alam ang background ni Heather. Kaya tinanong nila si Heather kung papayag bang maging nani ni Chloe at pumayag naman ito dahil kailangan niya raw ng pera. Binigay din ni Heather ang number ng dati niyang employer para maging reference at sila na ang magtatanong dito kung okay ba ang kanyang pag-aalaga sa bata. Nang gabing iyon ay tumawag si Linda sa number na binigay ni Heather at maganda naman ang feedback nito kay Heather kaya bumili na sila ng nanny cam para ma-monitor ang pag-aalaga ni Heather kay Chloe. Nilagay na rin ni Linda ang secret camera kaya nagagawa na niyang magtrabaho habang pinapanood kung ano ang ginagawa ni Heather at Chloe. Habang naglalaro sina Chloe sa labas ay lumapit naman si Barbara sa bata dahil namimiss na niya ito. Nang makita ito ni Heather ay nag-overreact siya at sinabihan ng masasakit na salita si Barbara para umalis na ito. Dumating naman si Linda at nakita ang pangyayari. Pero sinabi ni Heather na sinisigawan siya ni Barbara at pinagbibintangan na inagaw niya ang trabaho kay Barbara. Nang gabing iyon ay tumawag din si Barbara pero ang sumagot ay si Heather. Ginaya ni Heather ang boses ni Linda at sinabi kay Barbara na wag nang tatawag at sana ay mamatay na siya. Sa bahay ni Barbara ay may naririnig siyang kakaibang ingay at kinabukasan ay nakatanggap ng tawag si Linda at dito niya nalaman na nagpakamatay na si Barbara. Nalungkot ang pamilya nang malaman nila ito dahil matagal na nilang kilala si Barbara. Nang umattend ang mag-asawa sa libing ni Barbara ay iniwan muna ulit nila si Chloe kay Heather. Pero pagbalik nila ay sobrang linis na ng bahay, hindi ito nagustuhan ni Linda dahil kinuha nila si Heather para mag-alaga lang kay Chloe at wala nang iba pa. Bago matulog ay pinanood ni Linda ang CCTV footage at dito niya nakita na hindi nagpa-practice ng violin si Chloe at nakikipagkwentuhan lang kay Heather ng straight 3 hours. Kinabukasan ay iba ang pinakitang ugali ni Chloe dahil tinanggihan niya ang luto ni Linda at sinabing mas gusto niyang magluto si Heather. Ayon din sa bata ay hindi na niya gusto mag-play ng violin dahil mas gusto na niya ang monologue speech na natutunan niya kay Heather. Nang dumating na si Heather para sa kanyang shift ay kinausap na ito ni Linda. Gusto pa rin ni Linda na pagpraktisin ni Heather ng violin si Chloe at hindi makipagkwentuhan lang dito sa loob ng 3 oras. Dito na-realize ni Heather na pinapanood pala siya ni Linda gamit ang nanny cam kaya kaagad niyang hinanap kung saan nakalagay ang camera. Dumating si Mark galing sa kanyang trabaho at pinakita niya kay Heather na na-injured ang kanyang tuhod. Kumuha naman si Heather ng painkiller para ipainom kay Mark. Ginamit din ni Heather ang pagkakataon na ito para halikan si Mark pero umiwas naman ito at pinauwi na siya. Tinanong muna ni Heather si Mark kung pinapanood ba niya ito gamit ang nanny cam pero hindi naman sumagot si Mark at pumunta na sa kanilang kwarto. Dito rin niya naisipan na tingnan nga ang camera at dito niya napanood na naghuhubad si Heather. Si Linda naman ay bumili pa ng maraming nanny cam para ilagay ng palihim sa loob ng bahay para alam niya kung ano ang nangyayari sa buong bahay. Kinabukasan ay nag-half day lang si Linda dahil manunood siya ng performance ni Chloe sa school nito. Nang papunta na siya sa school ay pinatigil naman siya ng mga pulis dahil ayon sa mga ito ay nakatanggap sila ng report na si Linda ay may kinidnap na bata. Itinanggi naman ito ni Linda at sinabing nagkakamali sila pero hindi nila pinaalis si Linda at hinold ito sa police station kaya hindi na siya nakapunta sa school ni na Chloe. Gabi na nang makauwi si Linda at nagtatampo sa kanya si Chloe dahil hindi siya nakapunta. Na-disappoint din si Mark at hindi rin siya nito pinakinggan na hinold siya ng mga pulis dahil sa false accusation. Nararamdaman ni Linda na may kinalaman si Heather dito kaya tumawag ulit siya sa dati nitong employer para may itanong.
Dito rin natin malalaman na sariling cellphone number pala ni Heather ang binigay niya kay Linda at hindi niya sinagot ang tawag nito. Ang hindi rin alam ni Linda ng umagang iyon ay si Heather ang nag-report sa mga pulis na may bata siyang kinidnap. Papanoorin sana ni Linda ang mga footage sa nanny cam pero deleted na ito. Ayon naman kay Mark ay dinelete niya ang mga files dahil hindi magandang panuorin ang privacy ng isang tao kahit ang idea na ito ay galing mismo sa kanya. Dito rin natin malalaman na pinapanood sila ni Heather gamit ang nanny cam na sekreto nitong inilagay sa bahay. Si Heather din pala ay nakatira sa ikalawang bahay ni na Mark na under construction pa at ito ay hindi alam ng mag-asawa. Nagpatulong si Linda sa seller ng camera para malaman pa kung sino talaga si Heather. Habang sina Heather naman ay nasa loob ng bahay at binigyan nito si Mark ng inumin na may gamot na pampatulog. Nang umeepekto na ang gamot ay inaakit na ulit ni Heather si Mark at sinabing iwan na niya si Linda para sa kanya. Ang paghahanap naman ni Linda tungkol kay Heather ay napunta sa bahay ng mga magulang nito. Pinakita ng ama nito ang mga pictures ni Heather na sa tingin naman ni Linda ay hindi akma ang mga suot nitong damit para sa edad ni Heather. Nang aalis na si Linda ay tinawag siya ng babae para sabihin na wag nang ibalik si Heather sa kanilang bahay. Pagka-uwi ni Linda ay nasa kwarto na si Mark at parang pagod na pagod pero hindi natin alam kung ano ang nangyari. Kinaumagahan ay sinuggest na ni Linda kay Mark na tanggalin na nila si Heather dahil hindi siya komportable dito at kung ano-ano na ang nangyayari sa loob ng bahay simula nang kunin nila ito. Hindi naman kumontra si Mark kaya tinanggal na nga nila si Heather. Sa trabaho ni Linda ay magkakaroon siya ng malaking presentation at posible itong maging tulay para siya ay ma-promote. Pero nang e-play na niya ang video ay nagulat silang lahat dahil video ito ni na Heather at ni Mark na naglalaro ng injection game. Ito pala ang dahilan kung bakit pagod na pagod si Mark nang umuwi si Linda ng gabing yon. Sa galit ay umuwi si Linda para kamprontahin si Mark tungkol sa kanyang pagtataksil. Ayon naman kay Mark ay hindi rin niya alam kung ano ang nangyari. Gustong umalis ni Linda para makapag-isip-isip pero nang isasama na niya si Chloe ay wala ito sa kwarto nito. Tumawag sila ng mga pulis para ipaalam na nawawala si Chloe. Dito rin nalaman ni Linda na hindi pala totoong mga magulang ni Heather ang mag-asawang pinuntahan niya dahil si Heather ay ampun lang ng mga ito. Naalala naman ni Linda na may nanikam sa kwarto ni Chloe kaya tiningnan niya ito. Dito niya napanood na si Heather pala ang kumuha kay Chloe at sinabi nitong magkita sila sa ikalawa nilang bahay na under construction pa rin. Agad pumunta si Linda sa ikalawa nilang bahay, dito niya nakita ang dalawa niyang anak na magkalapit. Oo, anak niya si Heather at dito sinabi ni Heather na siya ang bata na iniwan ni Linda sa isang orphanage dahil hindi siya nito kayang buhayin. Ang pakiramdam ni Heather ay trinaydor siya ni Linda kaya ginagawa niya ito para sirain din ang buhay ng bagong pamilya ni Linda. Hindi naman naniwala si Linda dahil ayon sa kanya ay matagal nang namatay ang una niyang anak. Nag-away ang dalawa at nagawang mapatamba ni Heather si Linda. Dumating na rin sa bahay si Mark pero binaril naman ito ni Heather gamit ang nail gun. Nang magkaroon ng malay si Linda ay nakipaglaban ulit siya kay Heather at sa mga oras na ito ay nagawa niyang ma-overpower si Heather at ihagis ito sa bintana. Pero nang ipakita ulit ito sa camera ay wala na si Heather sa kanyang binagsakan. Pagkalipas ng ilang buwan ay makikita natin ang tatlo na masayang magkakasama. Nalipat din ang scene sa isang bus at nakita ng matanda ang isang babae na may kalong na baby. Ito ay walang iba kundi si Heather. Dito na rin nagtatapos ang movie na Nanny Cam. Maraming salamat sa panunood.